Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat, mga kapatid. Pasko ng muling pagkabuhay. Merry Christmas! At tunay nga na ako ay nagagalak at kita-kita tayo muli. Gaya nabanggit ko kanina, more or less 3 years or the 2 years ay nasa ating mga tahanan at kung saan ay nag-enjoy tayo at tuloy-tuloy ang ating pagsamba ay talagang napakabuti niya. Dahil ika nga mayroon naman tayong mga teknolohiya. At sa umagang ito ay sama-sama natin salubungin ang pagdiriwang ng pagkabuhay muli. At yan ang paksang ating pag-uusapan sa umagang ito. The resurrection of Jesus is the great victory of all time. Kanina po sa aking pagparito, sabi ko, kakahiya. Nag-uwian na yung malaking simbahan doon. Nag-uwian na eh. Tapos may papasok naman sa lubong. Dami nila. Ang dalangin ko habang sa pagpapatuloy ng paglalakbay, sana sabi ko, dakilang Diyos, sana may maligtas sa grupo ng mga kababayan kong ito. At tunay nga, na salamat dahil yung pong mga bagay na yan ay patuloy na tutugunin niya sa kanyang kapanahunan. At dito po sa bahagi ito ay salamat po muli dahil sa ating pagpagbasa kanina, kung napakinggan po niyo mabuti sa Bible. Okay? Ngayon, ito po ipakiusap po sa inyo. Meron tayong teknolohiya uli, cellphone. Pwede ho niyong buksan, pakipatay po ang internet para hindi po kayo makapag-entertain ng anumang mga hindi mabuting bagay. Yun po ay dapat maging aware tayo dyan para hindi tayo makakadisturbo sa ating katabi. Okay? Hindi na ho ito panahon ng pagtulog. At patuloy tayo na maglalakbay ang muling pagkabuhay ang siyang ating pag-uusapan. Okay. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ang pinakadakilang tagumpay sa mga mananampalataya sa lahat ng panahon. Meron tayong P na pag-uusapan dyan, ang kanilang pananampalataya kay Jesus sa lahat ng panahon, verses 1 to 5. Pangalawang pag-uusapan natin ang pagkabuhay na magmuli ni Jesus, verse 6 hanggang 10, I would say. Number 3, ang pagtatagumpay ni Jesus sa lahat ng panahon, verses 11 hanggang 15. Yun po ang ating pagkasunod na pag-uusapan. Okay? Unang point, ang kanilang pananampalataya. Ayon sa verse 5, ang sabi niya, alam kong hinahanap niyo si Jesus na pinako sa krus. Yun pong wika neon, NKJV version ng kinuha ko. Buhay pa si Jesus, nanampalataya na sila. Tayo sa ating kapanahonan, hindi natin nakita. Ibang anggulo. Kasi bakit? Dahil yung pong panahon yon ay kasama nila ang Panginoon Jesus sa atin by His presence. At dito po ang sabi sa verse 1b, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb, kaya pagkatapos ng Sabbath sa linggo, ang unang araw ng linggo, pumunta sila sa libingan, lubos ang kanilang pananampalataya at umaasang makikita ang bangkay ni Jesus. Yun po ang dapat nating makita rin. Pero ngayon siyempre buhay ng Panginoon Jesus at hindi po natin makikita ng personal, maliban lang kung magmanifesto sa inyong panaginip. Well, dito lang po sa aklat ng Mateo na binasa sa other gospel ay hindi po mababasa o nakatala ang salitang lindol na ito. Ang lupa ay niyanig kapwa sa pagmamahal ni Kristo. Pagmamahal, ibang klase talaga. Pagka ang tao nagmahal ay ibang klase. Ang Diyos, nihiglig niya ang lupang ito. At sa kanyang pagkabuhay na maguli pagkatapos upang ipakita na hindi ito kayang tiisin ang kanyang pagdurusa. Ngayon upang ipakita na hindi ito makahadlang sa kanyang muling pagbangon. Walang pwedeng humadlang sa kanya. At yan po ang tinatawag natin na magkakaroon ng pagbabago. Kanina ayon doon po sa talatang 2 na basa natin, bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Ang sasabing bumaba, noong bata pa ako, noong hindi pa ako born again, sabi ko, bang klase ito eh. Talaga bang may pakpak ang anghel? Kasi nakikita rin natin sa
mga palabas kung ano-ano, may pakpak eh. Nung naging born again ako, talagang pinatunayan. Habang ako ay nagpapatuloy sa paglalakbay kasama ang Panginoon, ay naranasan ko yung tinatawag na ang tinuturo ng aking magulang ay mahalaga. Beware. Tayong mga dati, ibig sabihin dati, yung RCC, ay tayong pinakamalapit sa katotohanan. Itinuturo sa atin. Yung Holy Week ay talagang napaka-impact sa akin yan. At tuwang-tuwa ako. Bakit? Hindi ho kami nagtatrabaho. Ang tatay ko lang at ang nanay ko nagtatrabaho. Bakit? Yung tatay ko, magpapastol yan doon sa mga alagaan naming hayop. Ang nanay ko ang magluluto sa kusina at inihanda yan. Magmula umaga, tapos na ang lahat. Kakain kami, tanghalian kakain, then the rest, kwentuhan, makikinig sa radyo. Bakit? Yun po ang aming pinakikinggan sa radyo. Broadcast ng City Palabras. 7 last words. At noong panahon, na sabihin natin na lalong naging impact sa akin nung makilala ko, masaya kasi meron tayong camp pagka Holy Week at iba pang mga activities. Naging problema sa atin, habang tayo ay lumalalim sa pagkakilala sa ating Diyos, ay para bagang napababayaan natin yung excitement natin sa pagsamba sa Diyos. Sana magkakaroon, rekindle sa ating kaisipan ang mga bagay na tayo ang nasa katotohanan. Huwag nating pabayaan. Tayo dapat ang makahawa sa mga tao para gisingin, magkaroon ng alive. Bakit? Jesus is alive. Tama ba? At dito po sa bahagi ito ay makikita po natin na kung saan at papaano sa ibang bahagi ng banal na kasulatan o Bible ay namumroblema itong magkakaibigan. Noon pa man barkadahan na talaga, ika nga sa aming pag-usap sa AJ ay ginagawa na ang discipleship bago lumitaw yung salitang discipleship, bago lumitaw yung J12, so on and so forth. Meron nang, sabi ng ating elder, Kuya Oscar Mansala, meron na barkadahan. At dapat yun ay pag-ibayuhin natin. Bakit? Ang mga babaeng ito, malaking problema sa ibang bahagi ng banal na kasulatan. Sino ang makatulong sa atin para tanggalin ang takip ng libingan? Mga babae. Alam natin, hindi sa minamaliit namin ng mga babae, kundi medyo may kahinaan ng kaunti. At dito yun ang problema nila. Sino habang naglalakbay sila? At dito sa bahagi ito, ay nasurpresa sila. Bakit? Dahil pagdating ng mga babae sa libingan, nakita nila na naigulong na ang bato sa ibabaw. Nagulong na ang bato at isang anghel ang nakaupo, nagpahinga sa ibabaw ng bato. Bukas na ang pintuan ng libingan. Tunay na hindi kailangan ng sinuman, anghel na mag-alis ng bato, kung ito lamang ang dahilan kung bakit siya bumaba. Siya na binuhay sa pamagitan ng Espiritu ay maaaring sa pamagitan ng gayon ding kapangyarihan ay mapagulong ang bato. Ngunit dahil nararapat na ang mga anghel na naging saksi ng kanyang pagdurusa ay dapat ding maging saksi ng kanyang muling pagkabuhay to prove. Bakit? Yun ay hindi matatawaran at yun ay palaging ginagawa sapagkat yun ang kailang trabaho o yung tinatawag ng mga anghel. Okay? Ang mga sundalong Romano ay may pananagutan sa pagbabantay sa libingan ay natakot. Bakit? Ang presensya ng mga anghel nang makita ng mga profesional na sundalong ito ay nanginig at nanghina, bumagsak na parang patay. Hindi ka ba matatakot nun? Nakakita ka, lalo hindi kabisado nila ang anghel. Hindi siya lumitaw na bumunot ng naghininga sa tabak, ni makipag-usap man lang sa mga bantay. Ngunit ang pagkakaroon ng perpektong kadalisayan ay labis na nagpasindak sa mga magaspang na hukbong ito ng gobyerno. Yun po ang katotohanan. 5C, alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Huwag kayong matakot. Alam kong magkaibigan kayo sa dahilang hindi ako pumarito upang takutin kayo, kundi upang palakasin ang loob ninyo. Yaong mga naghahanap kay Jesus ay walang dahilan upang matakot.
harapin ang katotohanan. Bakit? Kasi nga, yun ang katotohanan. Makikita natin ay walang dahilan, walang takot. Alisin ang takot. Sapagkat kung masig-gasig nilang hinahanap siya, ay makikita nila siya. Yun po ang katotohanan. Point number 2. Ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesus, verses 6 to 10, ito po'y mensahe ng mga anghel. Mula sa Diyos, banal na mensahe para sa kanyang mga lingkod anghel at ibibigay niya sa mga tao. Maluwalhating pahayag ng anghel sa unang araw ng linggo na si Kristo ay muling nabuhay. Ang kanyang pagpapakita sa mga babae. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay paksa ng katakutan sa mga alipin ng kasalanan. Takot na takot ang mga tao dyan pag mayroong nakatagong kasalanan. At diyan sa bahaging yan ang sabi niya ay at paksa ng aliw sa mga anak ng Diyos sapagkat ito ay isang patunay ng muling pagkabuhay. Ang dalawa, ang isa sa kahihiyan at walang hanggang paghamak. Ang ikalawa sa walang hanggang kalulatian at kagalakan kasama ang Diyos na nagmamahal. Dito sa bahagi ito ay makikita po natin ang katotohanan ng cross ay walang laman. Ang cross na yan na walang laman ay narito, pinatutunayan. Walang laman ang cross at pati ang libingan. Tapos na ang kanyang misyon ng pagiging tao niya upang palayain niya ang mga tao, kayo at ako, mula sa kasalanan. Ayon sa Juan 8:32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Now we're free from the bondage of sin. Praise unto God. Bakit? Siya lang po ang makagagawa niyan para palayain, tanggalin ang tanikalang nakaduktong sa atin. Siya lang po ang makagagawa niyan. Okay? So dito po ay makikita po natin sa verse 6. The key verse po natin, ang sinasabi diyan ay wala siya rito. Bakit? Sapagkat siya ay buhay. Buhay siya. Buhay. Ang makikita po natin, siya ay buhay. Okay. Magagalit sa inyo si Bishop niyan. Okay. So dito po ay makikita po natin ang katotohanan. Sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ng mga tagasunod ni Jesus. Ang alin? Ang mga tapat na babaeng ito. Ang hindi nila inaasahan. Bakit hindi nila inaasahan? Dahil ang inaasahan nila, makita lang yung bangkay doon sa libingan. Pero dito, ang sabi nila, inaasahan nilang marinig si Jesus ay wala na sa libingan. Ngunit nabuhay na maguli tungo sa buhay na muling pagkabuhay. Praise God. Yun ang katotohanan ng nagsasabi. Okay? Sa lumang tipan ay nababasa natin kung nagbabasa kayo ng banal na kasulatan sa lumang tipan kasi malimit, bagong tipan lang dahil ang sabi nga ng iba ay bagong tipan na nabubuhay so wala nang babasahin. Advice ko sa inyo, study the whole counsel of God. Bakit niya sabing whole counsel of God? Mula lumang tipan hanggang bagong tipan. Maraming kasaysayan sapagkat yun ay anino ng katotohanan darating sa bagong tipan. Huwag tayong mag-focus basta lang sa bagong tipan. Mula bagong tipan hanggang mula lumang tipan hanggang bagong tipan ay aralin po natin. Yun po ang makikita po natin. Okay? Doon po sa unang hari, ang anak ng babaeng balo. Chapter 17 downward. At sa bagong tipan naman, ang buhay ni Lazaro. John 11:38 to 44. Basahin lang po ninyo. Hindi pwedeng sasama natin ito. Ang bawat isa sa kanila ay muling nabuhay mula sa kamatayan. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nabuhay na maguli. Ang bawat isa sa kanila ay ibinangon sa parehong katawan kung saan sila'y namatay at nabuhay mula sa mga patay hanggang sa kalaunan ay tiyak na mamatay. Ito ang muling nabubuhay sa isang bagong katawan. Batay sa ating lumang katawan, ganap na angkop para sa buhay na walang hanggan. Hindi si Jesus ang unang ibinalik mula sa mga patay, yung dalawang babaeng nabanggit at iba pa. Ngunit siya ang unang nabuhay mula sa mga patay ayon sa kasaysayan. Yun po ang dakilang katotohanan na mga matutunan po natin. Okay? Dito sa verse 6,
ay kaakit-akit na imbitasyon. Halika, salamat kanina sa mga malaanghel na nagbabantay sa ating pintuan. Tuloy kayo. Ang sarap pakinggan, ang sarap damahin ng sinasabing, halika, tuloy kayo. Bakit? Tingnan ninyo, hindi libingan kundi tingnan ninyo ang ginawa ng Diyos sa sanctuary ito. Napakaganda at patuloy pang pagandahin sapagkat ang sanctuary ito ay patuloy tayo mag-invest whatever paano invest natin for the glory of God. Dapat nating i-motivate ang ating mga sarili, mag-participate ho tayo. Hindi ho tayong pwedeng magpapabaya sapagkat ito ay atin na bigay ng Diyos at dapat ating pagyamanin, paggandahin. Para pag mayroong mga dumating na mga bisita, halika, tingnan niyo, pasok kayo sa bahay ng Diyos. Masasabi nila pag-uwi, babalik ako doon. Babalik ako doon. Bakit? Mayroon akong babalikan sa lugar na yon. Ang ano yun? Babalikan ko sapagkat mayroon nag-welcome sa akin. Kayo ba? Pag pumunta sa lugar na hindi kayo welcome at walang nag-welcome sa inyo, babalik ba kayo? No way. Hindi ako babalik. Tatandaan po natin yan, mga kapatid. Bakit? Nasa atin, hawak ang katotohanan. Dapat i-invite natin na may kasiyahan. Hindi yung sige, tuloy lang. Kulang ho kayo doon. Maghanap kayo ng upuan. Well, improve natin kung meron man. Bakit po? Sapagkat kailangan po natin na ma-enjoy ng mga kapatiran. Ang imbitasyong ito, halika tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Ang imbitasyong makita ang lugar kung saan siya nakahiga ay angkop na itinuro sa mga parehong tao. Sino? Ang nakapanood sa paglibing ng bangkay ay walang posibilidad na magkamali, kaya walang panlilinlang sa kaso kung kaso ang pag-uusapan sapagkat mayroong mga matang nakakita, mayroong mga taong nakakita. Bakit? Ayon sa Juan 19:47, chapter 9, verse 41. Baka 1947 lang din. John 19:40, verse 41. Malapit sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito may isang bagong libingan na hindi pa napaglibingan. Yun po ang sinasabi ng katotohanan dahil nakatala sa kasaysayan. Kaya wala pong panlilinlang. Ang katotohanan ng muling pagkabuhay ay sapat at malinaw. Sa madaling salita, pinatunayan ng muling pagkabuhay ni Jesus ay ang kanyang kamatayan ay ano? Isang aktwal na pagbabayad ng sala para sa kasalanan at tinanggap ito ng Ama. Ang cross na yan na walang laman ay pagbabayad. Ang muling pagkabuhay ay resibo na nagpapatunay na ang pagbabayad ay ganap na tinanggap ng Ama. Halimbawa, kung kayo ay bumili sa mga department store, kakain sa mga high-end, whatever yan, iba may kasamang resibo yan. Dahil dyan, ang prueba yan na kayo'y bayad na. Gayon din naman, si Ate Linda, hindi kami pwede basta, o hindi siya pwede mag-issue ng cheque, basta-basta kung walang resibo, o sa ibang salita, walang reimbursement. Tama ba? Yun ang katotohanan. Huwag natin pagbahala sapagkat hawak natin ang katotohanan ang mga bagay na yan. Nagbigay ito sa kanila ng saligan upang manindigan ng mas matatag. Mas mabuti ang isang matang kaysa 20 tenga ng mga tao na naniwala sa iyong nakikita kung hindi sila maniniwala sa iyong narinig. Sayang na hindi pinabayaan ng Ama ang kanyang anak, si Jesus. Makikita natin na natalo ang kamatayan. Makikita natin na mayroon tayong buhay na kaibigan, walang iba kundi si Jesus na taga Nazaret, Galilea. Jesus is alive. Yun ang dakilang katotohanan na laging may rekindle sa ating kaisipan at ang puso natin ay ang Diyos na buhay. Sa tulong ng Espiritu Santo, ang kanyang trabaho ay magpaalala sa atin sa mga bagay na yan. At yun ang dapat ating makita kung papaano go quickly and tell his disciple that he is risen from the dead.
Yun po ang makikita po natin sa mga bagay na yan. Inutusan sila ng anghel na maging unang mga mensahero ng mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Jesus. Dahil ang mga babaeng ito ay ilan sa ilang tao na sapat ang lakas ng loob na ipakilala sa publiko ang kanilang sarili kay Jesus. Ito ay isang angkop na karangalan. Anong karangalan ng katotohanan? Ang mga babae ito, wow, praise God, first at hand. Ang sa ibang salita, mainit-init na ebanghelyo ng pagkabuhay, ng katiyakan, ng kaligtasan. Naalala ko, kwento ng ating mga pundador na iglesia. Naalala ko ng pasimula ng gawain bago magiging PBCC, maraming pinagdaanan, dyan sa malapit nating kalye dyan sa Bagong Ilog, mayroong Bible study. Sino nangunguna? Ang mga babae. Pagkatapos dumating ang pamilya ni Kuya Robert at ang Kuya Oscar. Nang panahon ngayon ay tuloy-tuloy na pinagpala ng Diyos ng bahaging ito. Na kung sa ngayon ay tawagin nating PBCM, Pasig Bible Christian Mission. We are now a mission dapat nating ipagpapatuloy. Mission organization to proclaim or propagate the gospel of Jesus, that Jesus is alive. Alive in our hearts, then we proclaim to the other person upang matiyak natin. Well, congratulations, girls, SDG leaders. Sino ba yan? Kayo yon. Bakit? Baka magkaroon kayo ng outreach sa inyong mga lugar. Tuloy-tuloy lang kayo manguna, mag-invite pa to energize, to proclaim. Yun po ang napakahalaga at dapat nating makita ang katotohanan na dapat nating ipagpapatuloy. He is going before you and to the Galilee that you will see Him. Tiniyak nito sa mga babae na makikita nila ang muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi lamang siya ibinangon mula sa mga patay, siya ay pinalaki upang ipagpatuloy ang kanyang relasyon sa mga alagad o sa kanila. Ang relasyong yan ay napakaganda at kung saan ang tinatawag natin the resurrection of Christ brings heaven. O ang langit na ito ay dinala sa inyo, sa akin at sa buong mundo. Mapalad sila kung bubuksan nila ang kanilang kaisipan, bubuksan nila ang kanilang puso upang makita nilang dakilang katotohanan. The body of Jesus is the pattern resurrection body. Darating ang panahon, tayo. It brings them into a new relationship with their Lord and Savior. Praise be unto God. To that particular message. Pinapakita po rito natin sa verse 9 at lumapit sila ni Yakab ang kanyang mga paa at sinamba. Sinamba nang makita ng mga babae si Jesus, nadaman nilang dapat nilang sambahin. Hopefully, pagpasok pa lang ninyo dyan sa Bagong Ilog, pagpasok pa lang ninyo dyan sa gate ng PBCC, pagpasok pa lang ninyo dyan sa pintuan ng sanctuary, ay nadaman ninyo, nadaman natin. The presence of God are always welcome to draw near unto Him. Dapat, ang mindset natin, i-focus natin upang magkaroon tayo ng tinatawag na preparation to receive holy blessing, to receive His holy word, to proclaim ng katotohanan na dapat nating ipagpapatuloy. Bakit? Sa akala nila na wala na ang lahat dahil akala nila, kaya maraming namatay sa akala. Puro mga akala. To make it sure, take it na maging maayos. Akala nila patay na si Jesus. Ngayon, alam na nila na ang lahat ay natamo dahil sa Jesus ay buhay. Yan sa picture na yan, ay sinambahan lang ang Panginoon Jesus. Yung nakita niyong picture, ay napaganda. Nakita niya ang Panginoon. Pero isa lang ang nakita. Sabi doon kanina, sinambahan nila yung mga babae. Pero dyan sa picture, isa lang. Sa atin, maraming nanonood sa Zoom. Okay? Ang iba, magbukas naman kayang camera dyan. Hindi na panahon matulog. Kundi magkaroon tayo ng kagandahan, enjoyment para sa inyong mga sarili. At dapat nating makita ang katotohanan na walang bago sa mundong ito. Yung Zoom na ito noon pa nangyayari na.
Kaya talagang pinatutunayan ng kasaysayan ang katotohanan para maalaman natin na ang mga bagay na ito. Verse 10, B, do not be afraid. Mga takot. Sana mapakinggan natin pagpatuloy na ang pagkatakot ay walang bahagi dapat sa ating kaisipan. Bakit? Ang Diyos ay nasa atin. Yun ang katotohanan. Mayroon sa bawat araw na pangako ng Diyos na binibigay. More or less, higit 360 days in the whole year. Round the year ay mayroong pangako ng Diyos na patuloy tayong iingatan. Mga kapatid ko, ito ang unang pagkakataon na itinawag ng Panginoon ang kanyang mga disipulo ng ganitong kaibig-ibig na pangalan. Sa pagsasalita ng ganito, binibigyan niya sila ng buong katiyakan. Sa pinakamagiliw na pangusap na ang lahat ng lumipas ay nailibing na magpakailanman. Bakit? Marahil, may mga pag-agam-agam, walang sinasabi, kaya dito may katiyakan na sinasabi. Siyempre, ang mga alagad, Pedro at kung iba pa ay talagang mayroong kunting problema. Sabi ni Pedro, hindi kita iwan ng Panginoon. Alam natin ang kasaysayan. Pero ipinagkaloob niya ang ating Panginoong Diyos na nagmamahal sa Kanya. At yun po ang katotohanan na dapat nating tandaan, hindi natin pwedeng ipagkaila. Pagka nagbigay kayo ng patutuo sa mga kapatiran, kapag kayo nangaral, yun po ang problema natin. Natatakot ako nahihiya ako Magsabi, huwag kayong matakot. Sabihin niyo kung anong natutunan ninyo. Kung may tanong sa inyo, teka muna. Yan ang pinag-aral natin. Kung medyo gusto pa talaga maraming matutunan, teka muna mag-Bible study tayo. Dadalhin namin si pastor. O dadalhin namin si elder. O dadalhin namin kung sino yung dapat. Bakit? Yun po ang sikreto. Alisin ang takot sa isipan para ma-improve tayo. Kung laging takot ang nasa puso natin at nabubuhay tayo, alipin ng katakutan, kawawa naman tayo. Christ has risen in the fullness of His power and life. Christ's resurrection is a type of the Christian's resurrection. Christ's resurrection, the acknowledgement of man's soul victory. Yun po ang tagumpay natin. Walang iba. Yung tinatawag nating nabuhay siya sa kapangyarihan at kaluwalhatian. Point number 3. Malapit tayong matapos. Okay. Ang pagtatagumpay ni Jesus sa lahat ng panahon. Verse 11 to 15. The cover-up of the resurrection begins with the primary of the guard. Walang bago hanggang ngayon. Sana maputol ang tanikala ang mga bagay na yan. Hindi tayo dinadaya sapagkat makikita natin ang paggawa ng ganyan pagsisinungaling na dahilan ay kung ano ang kanyang gawin o kayang gawin ng partido ng pare. Ngunit ang pagnanakaw ng katawan ay hindi kaya ng mga alagad. Hindi nito hinawakan ang katotohanan. Wala na ang katawan. Hindi nito napigilan ang paglaganap ng ulat na si Jesus ay nabubuhay mula sa mga patay. Yun po ang katotohanan. Ang pagtatagumpay ni Jesus sa lahat ng panahon. Ang pagtangtang pagtatakip na ito ay nagpapakita ng kadiliman ng kaisipan ng mga pare ito. Alam nila ang katotohanan. Ang pagkabuhay muli, nagbabasa sila ng banal na kasulatan. Ngunit tinanggihan nila ang katotohanan iyon na sana ang katotohanan ito ang magdadala sila sa langit. Ang katotohanan ito ay magpapalaya sa kanila mula sa pagpalipin ng kung ano bang inaalipin. Sana ang katotohanan ito ay manatili sa kanila at sila dapat ang magpasimuno at magpapatuloy para bagang si Martin Luther. Di ba? Naalala niyo kasaysayan si Martin Luther? Siya ay pare. Katulad ng mga taong ito. Kaya lang nauna itong mga taong ito sa panahon ni Martin Luther, nakakilala siya sa Panginoon. The just shall live by faith. Pumasok lang sa isip ko ngayon. In Romans chapter 1, verse 16 downward, ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ng muling pagkabuhay. At sabi niya na ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Nawa, patuloy na makita natin ang katotohanan ito. At ang katotohanan yan, ang makikita natin, ang pagtatagumpay sa lahat, ang pagtatagumpay ni Jesus sa lahat ng panahon. Saan? Laban sa mga kasinungalingan. Winala na yan, pinakawala ng tayo dyan, ang tagumpay ng Panginoon Jesus. Saan? Laban sa mga sabuatan, kung anumang sabuatan na meron. Saan? Laban sa mga pinuno ng bayan.
Para saan? Para takpan ang mga katotohanan. Saan? Laban sa mga paring ito at laban sa mga sulan. Dapat matigil na. Napakahirap. Pero sa tulong at kapangyarihan ng Diyos, kung sa ating puso, sa ating kaisipan, ay i-entertain natin, i-calculate natin sa ating kaisipan na dapat mabuhay tayo, napakahirap talaga. Yung pong kasaysayan ng, ano ba tawag ng isda na yan, na manganak sa ilog, ano tawag to? Yung masarap na isda. Salmon. Okay. Doon, pero mo yan, yung ilog, alam mo yung ilog, ano kalakas yan? Sasalungahin niya yan. Bakit? Para doon mga anak. Wow! Kamanga-manga ang ginagawa ng Diyos pamagitan ng mga isda na ito. Ito dapat ang gusto ng Diyos. Hindi para tayo lumaban sa ano pa man sa itinakda ng batas ng ating gobyerno, kundi ang katotohanan. Dapat nating iproklama na may kurong kasiyahan at katapangan sapagkat ang mga bagay na yan ay mayroong tinatawag na pagtatagumpay. Sinong tagumpay? Ang Panginoon Jesus. At ibibigay na niya sa atin. Sino mang nais humawak niyan ay ibibigay niya. At dapat nating titingnan. Summary ng ating pag-uusap. Ang kanilang pananampalataya kay Jesus sa lahat ng panahon. Una. Pangalawa, ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesus ang siyang batayan ng ating katiyakan ng kaligtasan habang buhay pa tayo. At kung dumating ang panahon wala na tayo sa mundo ito, tiyak tayo'y muling mabubuhay dahil ang ating tagapagligtas ay buhay. Buhay magpakailanman. Ang pagtatagumpay ni Jesus sa lahat ng panahon. Pagtatapos. Praise God, malapit tayong kakain ng lugaw. Kung makakasagot kayo sa mga katanungan mamaya. Okay? Minsan ay kinakanta natin. Kanina kinakanta natin yung He Lives. Sabi ko, ayos na, naunahan ako. Well, praise God. Confirmation, ang kantang yon ay batay sa mensahe na nagsasabi, minsan ay kinakanta natin at tinatanong ako kung paano ko malalaman na si Jesus ay buhay. Buhay siya, nabubuhay siya sa loob natin, sa loob ng puso natin. Ngunit hindi iyon ang pinakamahusay na paraan upang patunayan na si Jesus ay buhay. Ang alin? Siya ay nabubuhay dahil ang makasaysayang ebidensya. Ebidensya ho ang pinag-uusapan sa mundong ito. Kahit saan kayo pupunta, ebidensya. At yun ay hindi bago. Noon pa, ebidensya ang hinihiling na maniwala ako. Maniwala kayo. At maniwala ang buong mundo na ang Panginoon Jesus ay pinako sa cross, inilibing, at katapos ng 3 araw, siya ay bumangon muli upang magbigay ng pag-asa sa atin doon sa langit. Maaari tayong maniwala sa maasahan at kumpirmadong patotoo ng mga nakasaksing ito. Si Jesus ay buhay mula sa mga patay. Jesus, my Redeemer lives. My Redeemer lives. Ang Diyos ba natin ay buhay? Jesus is alive. Praise God. Praise unto the Holy God who works that invisible to be visible in our present. May the Lord God bless you.